Shalom. Baruch haba Bashem Adonai. Hallelujah. Blessed is he who comes in the name of the Lord. From Israel, Yeshua has triumphed, his kingdom is over all. Over all, the prisoners of hope be now restored. The Lion of Judah is raising his sword. More from Zion, one nation, one king, people of God sing. Roar from Zion, from east, from the west, the worship is only. The king is among us, shepherds of righteousness. He's gathered his people, called them to holiness. His presence returned, the veil has been torn, the glory departed, has now been restored. Lord from Zion, one nation, one king, people of God sing. Lord from Zion, from the east, from the west, to worship his own. Lord from Zion, they sing at Yeshua, Lion of Judah. Lord from Zion, the sound of your voice, Jerusalem. Hey, yeah, yeah, yeah. Baruch haba B'Shem Adonai, 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 Baruch haba
Jerusalem. Abba, Bishem Adonai, Baruch Abba, Bishem Adonai, Baruch Abba, Bishem Adonai, Baruch Abba, Bishem Adonai, Baruch. Hallelujah! Hallelujah! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hallelujah! 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 Thank you, God. Oh, blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Baruch haba Hashem Adonai. Adonai, Adonai. Oh, we bless you, Lord. We bless you, oh God. You are more than these songs. You are more than this celebration of feast, oh Lord. Oh, Baruch haba Hashem Adonai. Blessed are you, oh Lord, our God. Blessed is the name of the Lord. Blessed is Yahweh. Blessed is Elohim Adonai. We praise you, oh God. You are welcome, Lord. Oh, establish your throne in Zion. Establish your throne in your church, oh God. Let your presence, let your glory, oh Lord, let your kavod dwell in this place, Lord. Oh, Lord God, we praise you. We praise you, Lord. We praise you. We praise you. Be exalted as we worship you and praise you, oh God. Be exalted and be magnified in this place, O Lord. Be magnified in Zion. Be magnified in heaven. Be magnified on earth, O God. In every heart, in every dwelling place. We bless you, O Lord God. We bless you, O Lord. Establish your throne among the praises of your people, O Lord. We thank you. We give you all the glory and honor. Amen and amen and amen. Hallelujah. Amen. Good morning po. Good morning, everyone. We may be seated as we listen to the first exhortation of the word of the Lord. And this morning, we are celebrating the feasts of the Lord. The first 3 feasts po, and we are celebrating with the whole country of Israel. Amen. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech olam, asher tzidkenu, vot mitzvatov ishtavom, irnek ashnel paisa. Blessed art thou, O Lord, our God, King of the universe. You have sanctified us. Baruch ata Adonai. The word has commanded us to remember the Passover. Maaari po tayong lahat ay tumayo. Magandang umaga po sa ating lahat. Let's give the Lord our best clap offering. Kiara mahakashi aramakan. Hallelujah. We give you glory, we give you praise. Salamat po, O Diyos.
Sa kapistahan, Panginoon, ng Paskwa, dalahin po namin ang iyo pong magandang kalooban at ang iyong paghahari, O Diyos, ang siya pong sumakop manguna at sa amin, Panginoon, na nagpapakumbabang sumasamba, nagpapasalamat. Father God, let there be joy and an outpouring of your peace, of your abundance, and all of the kingdom joy, Father God, that you have bestowed upon us in Zion. Take your rightful place, O King of Kings. Salamat po, Ama, ang iyo pong salita yung pagpalain. And we thank you, Lord. In the name of Jesus, we give you glory and praise. Amen at amen. Purihin ang Lord. Tayo po ay makakaupo. Hallelujah. Magandang umaga po. This is a celebration, amen, ng kapistahan ng Panginoon. At salamat po sa lahat ng nakibahagi ng una at ang kapuspusan ng banal na Espiritu po ang sumaatin. Amen? Bagamat sa mga ganito pong selebrasyon ay marami pong kaabalahan, pero alam niyo po, let's take delight na tayo ngayon ay nasa tahanan ng Panginoon. And let the joy of the Lord be our strength. Amen? The Feast of the Passover. Ito po ang tinatawag na mga Spring Festival. God loves celebration. Bagamat sina Moses ay nasa ilang, they have been commanded to celebrate the 7 feasts of the Lord. And this morning, together with the Jewish people, tayo po ay magdiriwang ng unang 3 kapistahan. At ito nga po ay ang Feast of Passover. And the first feast ay ito nga pong Paskwa. Why is it called Passover? Let's look at Exodus chapter 12 from verses 1 to 14. And the Lord spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises at kay Aaron sa lupain ng Ehipto na sinasabi, This month shall be unto you the beginning of months. It shall be the first month of the year to come. Ang buwang ito'y magiging sa inyo'y pasimula ng mga buwan. Siyang magiging unang buwan ng taon sa inyo. And in verse 3, Speak ye unto all the congregation of Israel, saying, In the 10th day of this month they shall take to them every man a lamb according to the house of their fathers. A lamb for a house. Salitain ninyo sa buong kapisanan ng Israel na inyong sabihin, sa 10 araw ng buwang ito ay magsisikuha sila sa ganang kanila. Bawat lalaki ng isang kordero ayon sa mga sangbahayan ng kani-kanilang mga magulang. Isang kordero sa bawat sangbahayan. And if the household be too little for the lamb, let him and his neighbor next unto his house take it according to the number of the souls. Every man according to his eating shall make your count for the lamb. At kung ang sambahayan ay napakakaunti upang kumain ng isang kordero, ay siya nga at ang kanyang malapit na kapitbahay ay magsasalo-salo sa isa ayon sa bilang ng mga tao, ayon sa bawat tao na kumakain, gagawin ninyo ang pagbilang sa kordero. And in verse 5, Your lamb shall be without blemish, a male of the first year. Ye shall take it out from the sheep or from the goats. Ang inyong korderong pipiliin ay yaong walang kapintasan, isang lalaki na iisahing taon inyong kukunin sa mga tupa o sa mga kambing. And you shall keep it up until the 14th day of the same month, and the whole assembly of the congregation of Israel shall kill it in the evening. At inyong aalagaan hanggang sa 14 na araw ng buwang ito ay papatayin ang buong kapulungan ng kapisanan ng Israel sa paglubog ng araw. And they shall take off the blood and strike it on the 2 side posts and on the upper door post of the houses, wherein they shall eat it. At kukuha sila ng dugo niyan at ilalagay sa 2 haligi ng pinto at sa itaas ng pintuan at sa mga bahay na kanilang kakainan. And they shall eat the flesh in that night,
roast with the fire, unleavened bread, and with bitter herbs, and they shall eat it. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yon na inihaw sa apoy, at tinapay na walang lebadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Huwag ninyong kaning hilaw o lutuman sa tubig, kundi inihaw sa apoy ang kanyang ulo, pati ng kanyang mga paa, at pati ng kanyang mga lamang loob. And you shall let nothing of it remain until the morning, and that which remaineth of it until the morning, you shall burn with fire. Huwag kayong magtitira ng anuman yaon hanggang sa kinaumagahan, kundi yaong matitira na yaon sa kinaumagahan ay inyong susunugin sa apoy. And thus shall ye eat it, with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and you shall eat it in haste. It is the Lord's Passover. At ganitin nyo kakanin, may bikis ang inyong baywang, ang inyong mga pangyapak ay nakasuot sa inyong mga paa, at ang inyong tungkod ay tangan ninyo sa inyong kamay, at inyong kakaning dali-dali. Siyang Pasko ng Panginoon. And in verse 12, for I will pass through the land of Egypt this night, and will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of Egypt, I will execute judgment. I am the Lord. Sapagkat ako'y dadaan sa lupain ng Ehipto sa gabing yaon, at aking lilipulin ang lahat ng mga panganay sa lupain ng Ehipto, maging tao at maging hayop, at gagawa ako ng kahatulan laban sa lahat ng mga Diyos sa Ehipto. Ako ang Panginoon, at ang dugo ay magiging sa inyo'y isang tanda sa mga bahay na inyong kinaroroonan, at pagka-aking nakitang dugo ay lalampasan ko kayo, at walang salot na sa inyo na papatay sa inyo, pananakit ko sa lupaing Ehipto. At ang araw na ito'y magiging sa inyo'y isang alaala, at inyong ipagdiriwang na pinakapista sa Panginoon sa buong panahon ng inyong lahi, ay inyong ipagdidiwang na pinakapista na bilang tuntunin magpakailanman. Hallelujah. Nagmamadali po ako, 15 minutes lang po kami. Hallelujah. Passover, the first night that the angel of death passed over in every Hebrew homes where there is the blood of the Lamb. Purihin ang Diyos. And because of that, Moses and the people and the children of Abraham, Isaac, and Jacob, they have crossed over from Egypt, going into their inheritance, the promised land. Almost 4,000 years ago, when the first Passover occurred in Egypt, and the calendar, the timeline of Israel has begun. Hallelujah. That was the first Passover. Nasa pagkitil ng buhay ng isang tupang inosente at walang kapintasan. Ang dugo nito na inihampas, ipinahid sa kanilang mga pintuan, hindi na nasok ang kamatayan. But there was death in all of Egypt. And in the New Testament, hallelujah, in John 1:29, the Lamb of God walked over the earth. And John the Baptist said, behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Kung ang dugo ng kordero nung panahon ni Moses ay nagligtas sa kanila sa kamatayan, upang sila'y mapalaya, because God said, set my people free that they may worship me. But now, the Lamb of God, our Lord Jesus Christ, has set us free. Amen? From darkness to light, from the kingdom of Satan into the kingdom of God. Death has passed over. We have crossed over into the kingdom of God. Hallelujah! Mga kapatid, bagamat napaka ordinaryo
ng mga araw na ito. But in the heavens, your salvation has come because Jesus has fulfilled the feast of Passover. At nang huling gabi ay sinabi niya, pinagnanasa kong makasalo kayo, sabi niya sa kanyang mga alagad. All the desire of Jesus is to fulfill the Father's will and die on the cross. And die on the cross. Someone died for you that you may live. His name is Jesus. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. And so, brothers and sisters, saints in Zion, saints all around the world, as we celebrate this feast of Passover, remember and never forget, you have been paid with a great price, with the blood of the Lamb, with the life and sacrifice of the Son of God. His name is Jesus. His name is Jesus. He died on Passover that we may live, and be children of God, be restored and reconciled in the name of Jesus. Amen. May 4 minutes pa po ko, no? Hallelujah. So hindi ko na po sinundan ng notes. But this is the truth, that we may know, that we may be set free. Today we are celebrating, but 2,000 years ago, on that feast of Passover, Jesus died on the cross. Namatay si Jesus. Binata niya ang lahat ng sakit. A man of sorrow and acquainted with grief. Lahat ng kanyang tinamo, 39 stripes if I'm not mistaken. Lahat ng sugat, upang sa kanyang mga sugat na tinamo, tayo ay gumaling. He was on the depth of hell. Siya ay pumanawg sa impyerno nang siya'y mamatay. Hindi po siya namasyal sa impyerno. He was tortured because he bore the iniquities and the sins of the whole world. Ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, ang kasalanan ng lahat ng tao mula kay Adan. He received all the punishment for our sins. Sino ang makababatid ng pait at sakit na tinamo ng kanyang katawan at kaluluwa upang tayo ay iligtas? You have been delivered. You have been set free. Live in that freedom. Somebody paid the price. Somebody bore the punishment. Somebody was tortured for you. His name is Jesus. And so this morning, let's just worship the Lord. Let's celebrate in His love. Kaya nga't hindi matatanggap ng Diyos ang anumang reklamo. Kaya nga't hindi niya matatanggap na tayo'y tumalikod pa, na parang pinako na nating ikalawas si Jesus doon sa krus. Hallelujah. Somebody loves you. His name is Jesus Christ. Amen. Let's give Him the best clap offering. Shall we stand up? Stand with me, saints. So I still have 1 minute. Today in Israel, as they celebrated the feast of Passover, they were fighting a war. And they will continue to fight the war. And they said, ito'y kanilang tatapusin. We have a war to be won, but it has been already won by Jesus. Victory, hallelujah, in Christ. We thank you, Lord, that in your sorrow, in your death, that we may live. We thank you, Father, because of your great love. You have sent the Lord Jesus Christ
For you love the world so much, you have sent our Savior to redeem us, to die for us. And so we thank you. Our thanksgiving is not enough. We thank you for the celebration of your love, of your death and sacrifice. May it be true to us, your children. And that, Lord, this morning we say thank you, Lord. Words are not enough. Even worship is not enough to say, Lord God, we are so grateful for your goodness, your love, and mercy, Lord Jesus. Be exalted. Hallelujah. Love of God. Thank you for taking away the sin of the world. We give you all the glory in the name of our Lord Jesus. Amen at amen. Sons of heaven, shine your light through this battle in His fight. You have conquered every enemy. You are faithful. You are King. We will rise at the sound of your voice. And the earth is ashamed of the might your glory. And by faith we proclaim as we cry out your name, Yeshua. Shout for joy with the voice of triumph. Clap your hands at the people. You are Lord over all and you reign forever. Shout for joy with the voice of triumph. Clap your hands at your people. We will sing to the Lord, forever He will be a song of victory. Bright and glorious morning star, when once was strong you are. Weapons formed against us cannot stand. Mighty warrior, the great I am. We will rise at the sound of your voice, and the earth it will shake with the might of glory. And by faith we'll proclaim as we cry out your name, Yeshua. Shout for joy with the voice of triumph. Clap your hands, all your people. You are Lord over all and you reign forever. Shout for joy with the voice of triumph. Clap your hands, all your people. We will sing to the Lord and forever He will be a song of victory. Glory in the highest. Glory in the highest. Glory in the highest. You have won the victory. Amen. Glory in the highest. Glory in the highest. Glory in the highest. You have won the victory. Won the victory. We will rise at the sound of your voice. And the earth, it will shake with the might of your glory. And by faith we proclaim as we cry out your name, Yeshua. Shout for joy with the voice of triumph. Clap your hands, all your people. You are Lord over all and you reign forever. Shout for joy with the voice of triumph. Clap your hands, all your people. We will sing to the Lord and forever will be. Shout for joy with the voice of triumph. Clap your hands.
over all and reign forever. Shout for joy with the voice of triumph. Clap your hands, all your people. We will sing to the Lord, and forever it will be. Song of victory. Oh, 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 oh. Amen. Hallelujah. This is a song of victory, Lord. A song of victory, Lord. A song of victory, Lord Jesus. Oh, a song of victory, oh God. A song of victory, Lord. Baruch haba Adonai Elohei. Baruch haba Hashem Adonai. Blessed Ada Adonai Elohei. Blessed is the Lord. Praise his name forever and ever and again. Baruch Ada Adonai. Praise God. So, patuloy na pinapaalala ng Diyos sa atin ang mga kapistahan po na ito na ginanap po sa panahon ni Moses at napakaganda po na maranasan. Una, yung na-share po kanina ng ating pong Pastora Vicky about the Passover. Alam po nyo, yung lahat ng kapistahan na ito po yung mga kapistahan kung saan ito yung programa ng kaligtasan ng Diyos. Pakatandaan po ninyo. Ang mga kapistahan pong ito, dito makikita, Passover hanggang sa pinakadulo yung tabernacle. Ito po yung pagpapakita ng bayang Israel sa panahon ni Moses na kung saan maliwanag na ipinapahayag sa mga kapiyastahan na ito ang sequence, ang programa, ang plano ng Diyos sa kaligtasan ng kanyang bayan. Amen po. So dito po yung Feast of Unleavened Bread, Exodus chapter 12, verse 15. Ang sabi niya, 7 days shall ye eat unleavened bread. Even the first day ye shall put away leaven out of your houses. For whosoever eateth leavened bread from the first day until the 7th day, that soul shall be cut off from Israel. Nakakatakot po ito. No? Doon sa Tagalog, ang sabi niya, 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Mamaya makikita po natin yung tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw pa lamang, aalisin ninyo sa inyong tahanan ang lahat ng pampaalsa. So makikita natin na ayaw ng Diyos sa panahon ng kapiyastahan na ito, ng tinapay ng walang lebadura na merong pampaalsa. Sapagkat ititiwalag ang sino mang kumain ng tinapay na may pampaalsa sa loob ng 7 araw na iyon. Gusto po niyo makita yung tinapay na wala pong lebadura. So, kukuha po tayo ng isang tinapay na walang lebadura. Mamaya po, pag nakibahagi po tayo, kumatamong tissue. Amen? Tapos, kukuha tayo ng tinapay na walang lebadura. Tuloy-tuloy po ito hanggang sa makipagbahagi po tayo sa communion. At ito po ang tinapay na walang lebadura. At ayaw ng Diyos na merong lebadura. At mamaya makikita natin bakit sa bagong tipan ay binanggit din ito ng ating Panginoong Jesucristo. Sa panahon po na iyon, maraming klase ng tinapay. So meron pong tinapay doon na tinatawag po natin na merong chemical leaven. Doon sa next slide. Meron tayong tinatawag na chemical leaven and natural leaven. Yung chemical, pagka sinamahan mo ng baking soda, baking powder, corn salt, baker's ammonia, potash, or etc., ito po ay may chemical.
No? Pero yung natural leavens contain yeast, yogurt, and buttermilk. Ayaw ng Panginoon na merong chemical na makakain ng bayang Israel sa panahon na yon. Dahil alam niya, ito ay nakasasama sa kalusugan ng bayang Israel. Ayan po, yung leaven para kakapal. Pag nilagyan mo yan, sinama mo sa masa, habang minamasa mo yan, pag yan ipinainit mo na sa oven, ito'y kakapal at malaki. Yung unleavened, ganito lang siya. Ang gusto ng Panginoon, unleavened. Amen? Ayaw niya yung mataba. Gusto niya yung payat na tinapay. Amen po. Wala pong pinapatamaan na mataba, payat na hindi po. Sa panahon lang na yun, napapag-usapan lang natin. Gusto niya ng payat na tinapay. Ayaw niya ng mataba. Amen. Dahil kapag katitignan natin yung pampataba, pampaalsa, yung may chemical yon. At ayaw ng Panginoon, they will cut off. Gusto niya 7 araw na walang chemical sa loob ng inyong tahanan. Amen po? At kung papansinin po natin na mamaya po ay makikibahagi tayo at siguro naman hindi mo na ito mauubos sa ating communion. At sabi ni Ate Ruth, pwede daw iuwi. Siguro pwede natin kainin ito 1 linggo. Bawat araw, medyo kukultik ka, patitak-ditak, pwede na ini. At least naaalala mo na ang Panginoon, yung panahon na yon ay nagse-celebrate tayo ng tinapay na walang lebadura. Amen? At bago kayo kumain, Lord, salamat po sa inutos mo noon na ngayon ay naranasan namin na kumakain kami ng tinapay na walang lebadura. Ako po, pagka bumibili ako sa bakery, gustong-gusto ko yung pandikoko. Meron siyang koko, meron siyang coconut. No? At iba't ibang klase ng tinapay. Pero yung panahon na yon, ayaw ng Diyos na may chemical. Amen po. At malalaman natin mamaya, bakit kaya, ano kaya itong chemical na ito, o ano kaya itong unleavened bread o yung leavened bread na pwedeng pampakapal sa tinapay na ayaw ng Diyos sa panahon na yon na ipinangaral din ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang panahon. Amen? So kung papansinin po nyo ako, parang akakit nyo siguro, medyo tinakong pangahudyo. Sabi na rin din, yang ako pasusulod din eh. Sabi na rin kaya nakan, Pastor, na anong oras kayo pumatudtod, dara? Bala daw makapanjama na ako. Yung take-up ko na yun eh. Pastor, masanting niya pala. Ati niya palang makatakap kayo ni. Wow, ati ko po makatakap. Udyong-udyo na kakanyan. Ali, yako'y tangaw sandang udyong lokal, lara. Unleavened bread. Ito yung gusto ng Diyos na kainin ng bayang Israel. At ano kaya ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo kapag binanggit po niya ang salitang unleavened? Mark 8:15, at ito'y gagayahin natin. And he cautioned them saying, watch out, beware of the leaven of the Pharisees, and the leaven of Herod, the yeast of the Pharisees and Herod. Mark 8:15, sinabi ni Jesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at ni Herodes. So binigyan niya ng babala yung mga disipulo. At hanggang sa panahon natin ngayon ay nagbibigay ng babala ang Diyos sa atin na kailangang watch out. Amen? Yung word ng watch out, ito po ay ginagamit ng mga gwardya. Okay. Nung ako po ay nagwardya, ay kailangan alerto. Alam ni ng mga kapatid natin yan na nagtrabaho rin ng security. No? So, napakahalaga na tayo kailangang meron tinatawag na nag-iingat. Lahat po na nag-iingat, magsabing amen. Ano ang dapat nating ingatan, lalo na sa ating pong panahon na ito? Yung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, ang sinasabi niyang ingatan ay yung pampaalsang kinakalat ng mga Pariseo at ni Herodes. Ano po yun sa panahon nila? Mga maling katuruan, mga katuruan na magpapahamak sa mga disipulo. Ito yung mga prinsipyo, mga daan na kung saan ay ililigaw nila ang mga disipulo. Kaya sa panahon natin ngayon, sa next verse, anong sabi po niya?
Mark chapter 5 and 5 to 6, sabi niya, okay, next slide po. Your glorying is not good. Know ye not that a little leaven leaveneth the whole lump? Purge out therefore the old leaven. Meron siyang utos dito. That ye may be new lump, as ye are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Therefore let us keep the feast, not with old leaven, neither with of the leaven of malice and wickedness, but that with unleavened bread of sincerity and truth. Sa Tagalog, ganito po ang pagkakasabi, hindi kayo dapat nagmamalaki. Kung meron tayong kailangan ipagmalaki, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. At wala naman tayo talagang ipagmamalaki, lalo na po ako, malatiko mo. Maski na yung mga matatangkad, hindi tayo pwedeng magmalaki. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa. Ano daw yon? Ano yung pampaalsa? Ang kasalanan. Yung pala yung leaven. Upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa at talaga namang ganyan kayo. Sapagkat nayahandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo Jesus. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa sa kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng ano po? Kalinisan at katapatan ng katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Wala na po tayong magagawa, brothers and sisters. Dito tayo dinadala ng Diyos, ng banal na Espiritu Santo, kagaya ng naging buhay ng ating Panginoon na walang iba kundi siya po ang tinapay na walang lebadura. 4 na sulok ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo, hindi siya nagkasala. Kaya tinuro niya ito Ang gusto niya, bago, walang pampaalsa, walang kasalanan, blameless, sakdal, matuwid, kabutihan, katuwiran ng ating Panginoong Jesucristo na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Doon tayo tinatanggal at doon tayo dinadala ng Holy Spirit sa buhay na yon na walang pampaalsa, walang kasalanan, walang pagmamalaki, wala pong mga bagay na magdudulot ng hapdi sa puso ng Diyos. Kaya sa pagdating niya, I believe, yung mga tao nila lang na nabuhay sila na katulad ng tinapay na walang lebadura, katulad ng ating Panginoong Jesucristo, na nag-overcome sila sa karumihan, sa pagmamalaki, sa kasalanan at sa mga tukso sa mundong ito. Sila yung makakasama ng dakilang tinapay na walang lebadura, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po? So, ganun po ang turo nito. Nililigtas tayo ng Panginoon from Egypt to Canaan. Ngayon, nais ng Panginoon, bago tayo makarating, kailangan maglinis muna tayo ng buhay. Lahat ng naglilinis ng buhay, magsabi ng Amen. Amen. Ito po ang nais ng Panginoon. Walang bahid ng kasalanan katulad ng kanyang tinapay na walang lebadura. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagkakataon na ito, and let us prepare ourselves sa ating pong pagkikibahagi, katulad po ng nasabi po natin kanina. Tayo po ay kukuha ng tissue paper at kukuha po tayo ng tag-isa-isa natin. Sabay po ng saro po. Sige po. Tayo po ay kumuha na ng tag-isa-isang tinapay na walang lebadura at ng saro.
sa ating pong pakikibahagi sa tinapay na walang lebadura. Sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong makikibahagi kung meron tayong mga bagay na nagdudulot ng kalungkutan sa Diyos. Ito yung oras, brothers and sisters, na bago tayo makikibahagi ng tinapay na walang lebadura at uminom sa saro, mainam po na tayo lumapit magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Gawin po nating sagrado ang mga pagkakataon na ito. Yes, Lord. Salamat sa iyong bugtong na anak na si Jesus, nagsilbing tinapay na walang lebadura, tinapay ng buhay. Kaya, Panginoon, nais po namin lumapit sa iyo sa oras na ito. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Yes, Lord. Manatili po tayong nakatayo. Panginoon, salamat po sa dakilang tinapay na walang lebadura, na walang iba kundi ang aming pong Panginoong Jesucristo. Salamat po sa naging buhay niya. Nagkaroon kami, Panginoon, ng inspirasyon. Nagkaroon kami ng dakilang halimbawa. Na sa apat na sulok ng kanyang buhay, hindi siya nagkasala. Kaya sa oras na ito, brothers and sisters, let us offer our lives unto God. Humble ourselves before Him. Kung may kasalanan na kumakapit pa sa iyong katawan, sa iyong buhay, sa oras na ito, ikumpisal natin sa Panginoon. Magpalinis tayo sa banal na dugo niya. Panginoon, sa oras na ito, narito po ang iyong mga anak, Panginoon. Lord God, nagpapakumbaba kami at humihingi kami ng tawad. Sa lahat ng karumihan ng aming mga naisip, ginawa, Panginoon, at sinabi. O Diyos, hayaan mo, Panginoon, na kami makikibahagi, O Diyos, ng tinapay, ng walang lebadura, ng Santa Cena, Panginoon, bago namin tatanggapin to, O Diyos, naway hayaan mo na kami katanggap-tanggap at pinapahalagahan namin ang krus ng Kalbaryo, ang iyong pagkamatay. Ang ating Panginoon, nung gabing bago siya ipagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Inaalala ka po namin, Panginoong Yesus, bilang tinapay na walang lebadura, dinadakila, pinapahalagahan sa aming mga buhay. Sabay-sabay po tayong kumain. Matapos maghapunan, dumampot siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan ng pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Panginoon, sa bawat araw, sa bawat oras ng aming mga buhay, inaalala ka po namin. Sa pagkagising pa lang namin sa umaga, Panginoon, alam namin ang iyong tenga, ang iyong mata ay nakatuon na sa aming mga buhay.
Kaya, O Diyos, patuloy ka po naming pinapaalagaan ang ginawa mo sa krus ng Kalbaryo. Ang iyong mga turo, ang lahat ng mga dakilang bagay, milagro na ginawa mo na ito'y nagpapatuloy sa aming mga buhay. Maraming salamat po, Panginoong Yesus. Sabay-sabay po tayong minom. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Lord of eternity, mystery behind the veil. Lord of heaven and earth, God of Israel. Come with your wisdom and power, Lord, in your honor and strength. Lord, hear the cry of our hearts. Come, O conquer wicked. Every eye will see. Lord, fill the sky. Adonai, every knee will bow to Lord Most High. Adonai, Adonai, you alone are God. Every tongue will cry, Adonai. In Jerusalem waits, praises lifted on high. Hear the beautiful King, long to see you arise, arise. All of Zion sees, look upon the every knee will bow to Lord Most High.
Baruch haba Adonai, Eloheinu melech haolam. Hallelujah ke melech Adonai, Eloheinu. Hallelujah el melech Elohel Tavaot. Baruch kata Adonai, blessed is the Lord who reigns, our God most high. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin para po sa ating pagkakaloob. Tamang-tama po yung pinangaral po ni Pastor Ferrano po. At tayo po ay magalak na magkaloob sa Panginoon sapagkat higit pa po sa mga pananalapi pong ito ay ang biyaya kung ano po ang kahalagahan, ano po ang presyo na binayaran ng Panginoon. Ito po ay mga salapi lamang, nakaloob din po niya. Amen. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Dinadakila ka po namin, O Diyos, sa iyo pong kabutihan. Sa lahat po ng iyong biyaya, kami po ay nabubuhay nito sa araw-araw at wala po kaming maipagmamalaki. Kaya po, Panginoon, hayaan niyo po sa pamamagitan ng bawat kaloob, ng bawat sentimo, Panginoon, ng bawat ikapu, kayo po ay malugod bilang aming pong pasasalamat sa iyo at alam po namin na hindi pa po sapat ito, O Diyos, para tumbasan ang iyong kabutihan sa buhay namin. Pero bilang iyong mga anak at iyong mga lingkod, nais po namin, Panginoon, na ibalik kung ano po ang nararapat sa iyo bilang aming Diyos, bilang aming Ama na mabuti at tapat. Salamat po, O Diyos, malugod ka po sa aming pagkakaloob, maluwalhati ka po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magkaloob. Amen. Tayo po ay nasa ikatlo po na kapistahan na atin pong pag-aaralan. Sorry po for that. Amen. Sa una pong kapistahan na atin pong napagtanto at napag-aralan kanina po, tayo po ay binigyan ng pagbabalik-aral ni Pastora Vicky patungkol po sa Passover Feasts. Ano po ang kapistahan ng Paskwa. At kanina po atin po itong naranasan ng kapistahan po ng tinapay na walang lebadura na siya pong tanda po ng pagkakalinis ng mananampalataya ng Diyos mula po sa kamunduhan. At sa atin pong pangatlo, ito po ang kapistahan ng mga unang bunga. Amen. Ang Hebrew word po ng first fruit ay galing po sa salitang bikhorim. Amen? At ito po ay literal na ang ibig sabihin niya ay the promise to come. Ang pangako na padating, ang pangako na matutupad. Amen? At sa salita po ng Panginoon, tayo po ay magbabasa mula po sa kasaysayan nito sa Exodus po. Tayo po ay magbasa sa salita ng Panginoon. Amen? We will read from Leviticus chapter 23, verses 10 to 14. And to all our viewers, we will be reading from Leviticus 23, 10 to 14. And as you read po with your English Bible, allow me to read in Tagalog. Ang sabi po dito ng Panginoon, na utos niya po ito kay Moses, sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupang ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan ay magdadala sila ng pari ng isang bigkis ng una nilang ani. Ano po?
ito'y iwawagayway niya sa harapan ni Yahweh upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Kanya. Isa pong pari ang gagawa nito. Gagawin ito kinabukasan ng araw ng pamamahinga, at sa araw na iyon magdadala kayo ng isang lalaking kordero, walang kapintasan at 1 taon pa lang bilang handog na susunugin. Sasamahan ninyo ito ng isang salop ng harinang minasa sa langis ng olibo bilang handog na pagkaing butil, at 1 litrong alak bilang handog na inumin. Ang halimuyak ng handog na ito ay magiging mabagong samyo kay Yahweh. Huwag kayong kakain ng tinapay o trigo, maging sinangag o sariwa, hanggang hindi ninyo nagagawa ang paghahandog na ito, at ito'y tutuntuning sundin ninyo habang panahon. Amen. Ito po ay habang panahon. Lahat po ng ating napag-usapan, they may be just a celebration or feasts. They are literally celebrated by Israel hanggang sa panahon pong ito. At tama po ang Panginoon, hanggang sa panahon na darating, you will be celebrating it. But its significance po sa atin bilang mananampalataya, bilang spiritual na Israel, ito po ay mayroong kahulugan sa atin. Katulad po ng napag-usapan kanina kay Pastora Vicky, the Feast of the Passover. Ito po yung unang hakbang ng ating kaligtasan. Ang paglilinis ng dugo ng kordero ng Diyos sa ating mga kasalanan. Amen? At salamat po sa Panginoon sapagkat sabi ko nga po kanina habang hawak-hawak ko ang tinapay na walang lebadura, maraming salamat Panginoon. Maraming salamat sa iyong kamatayan. Maraming salamat sa pagtubos mo sa aming mga kasalanan. Sa patuloy mong paglilinis. Hindi po ito instance eh. Instant lang po. Ito po napatawad sa ating kasalanan, pero ito po ay patuloy na naglilinis sa ating mga buhay. Amen? At ang pagkain po natin ng tinapay na lebadura, ito po ay isang hakbang panibago sa ating kaligtasan. Na ito po ay ikukumpara doon sa ating pagbautismo sa tubig, na ating pong, nung tayo po ay inilibog sa tubig, ito po ay tanda ng ating kamatayan sa ating lumang pagkatao, sa ating dating buhay. At nung pag-ahon po natin mula sa tubig, kaya nga po may pag-ahon sapagkat ito po'y tanda ng kamatayan. Kaya po tayo po walang lebadura ang tinapay sapagkat ang nais po ng Panginoon ay hindi na tayo mahahaluan pa ng anumang stain, ng tanda ng kamunduhan. At alam po natin na ito po'y patuloy na nangyayari at proseso sa atin. At sa atin pong pagbangon mula sa tubig, mula sa spiritual po na atin pong pagpatay, ng kamatayan ng ating lumang pagkatao, pagbangon po natin, ito po ang unang bunga. In Proverbs chapter 3 verse 9, the Lord says, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Igalang mo ang iyong Diyos sa lahat ng iyong kayamanan. Alam niyo po, pag sinabi natin kayamanan, ang tao ngayon, hindi lang pera ang kanyang kayamanan. Kayamanan niya sa kanyang oras. Mayaman po tayo sa oras. Amen? Kayamanan din po natin ang ating kalusugan. Kaya nga po sabi niya, health is wealth. Tama po? Kaya nga po tayo nagpapatingin. Kaya nga po tayo nag-vitamins. Nag-exercise because we want to treasure this health. Kalakasan natin ay ating kayamanan. Ang ating mga anak ay ating kayamanan. Ang anumang mayroon tayo ngayon na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, ang ating mga negosyo ay ating kayamanan, ang ating trabaho ay ating kayamanan. Anuman ang mayroon po tayo ay kayamanan natin. Ano po ang sabi niya sa Kawikaan? Igalang mo ang iyong Diyos sa lahat ng iyong kayamanan. Pero ano pong ginagawa natin sa ating kayamanan? Pinagkakait natin ito sa Diyos. Samantalang siya po ang pinanggagalingan ng lahat ng kayamanan na ito.
Amen? In Ezekiel chapter 44 verse 30, ang sabi niya po dito, the best of all, the first fruits, and of all your special gifts will belong to the priests. It will be given to the priests, and it will be offered to the Lord. You are to give them the first portion of your ground, so that a blessing may rest on your household. Amen? Ang muling pagkabuhay po ng Panginoong Jesucristo, siya po ang unang-unang bunga. The first fruit. Ano po ang sabi niya? Feast of the first fruit. Ang utos po ng Diyos, kapag sila po ay umani, nag-ani, ano po? Yung pong unang-unang bunga ng lahat ng ito ay kailangan ibigay sa saserdote. At ito po ay iwawagayway sa harap ng Diyos. At ito po ay ihahain. Alam niyo po, hindi po pwedeng kainin ng mga Hudyo kung ano man ang kanilang inani, i-enjoy, ano po? Hanggang hindi ito na ibibigay sa Diyos, yung pinakaunang bunga. At ito po ang nais ng Diyos sa atin. And everything, the rest of that will be blessed. You give the first fruit to the Lord as holy, and every part of it, the remaining of it is holy. Kaya po tayo, ang buhay natin, pagbangon mula sa mga patay ng kasalanan, ng kadiliman, ang pinakaunang-unang pagbangon natin ay ito po ay palatandaan ng kabanalan sa Diyos. At ito po ay ating ginagawa. At ito po ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Ang pagpapabanal sa atin sa bawat araw. Ano po ang mahalaga? Ano po ang dapat? Every part of our lives. Every wealth. Sabi po niya dito, the best of all. Narinig po ninyo yung word? The best of all. Hindi po yung tira. Hindi po yung pwede na. Amen? Hindi po yung kung ano na lang yung kawani tala din, kasi Reni, mabentala pa eh. Yun na lang iba. Hindi yung Lord, yung ano na lang po, pag ano po, ito po yung bakante ko, ito na lang po. The rest of the day, the days of the week, Lord, I am earning for my family. I'm doing my responsibility. Did the Lord say na hindi po natin gagawin ito? Hindi po. Dahil sinabi po ng Diyos, ang tamad ay huwag pakainin. Kaya kailangan natin gawin. Pero hindi po sinabi ng Panginoon na gugulin mo ang lahat-lahat ng oras mo, kalakasan mo, sa ano? Sa paggawa ng obligasyon. Ipunin mo ang lahat-lahat. I'm planning retirement 10 years. 10 years pa ako. O, dinagdag pa, 15 years. Enjoy ko after that. I earn, dadagdagan ko. Sabi ko, pag nagretiro ako as early as this, ito lang makukuha ko. Pero kung ihahaba ko, mas marami yan. Pero the question is, what if sa pagitan pong yon, something happened? May enjoy ko pa po ba ang aking pinagpaguran? Sige, magobra ko pang magobra. I'll earn money, I'll earn for the family. But then we are losing time for our children and all. Tapos dadating po yung panahon na hindi na natin mahabol ang panahon na ito sa kanila. The Lord says, from us, the father, the mother, grandparents, it should be the best of all, the first fruit. The best of all, the first fruit. And your special gifts should be given to the Lord. Everything. Everything. Sabi ko nga po, we are blessed because we have this freedom. We are blessed because we have all the time. Nagugulin po natin sa pagpapalakas na katulad ng mga 5 matatalinong birhen. Ang kanilang pag-ipon sa langis ay pag-ipon para sa kinabukasan, para sa pagdating ng lalaking ikakasal. This is what we are doing. Nothing is being wasted when you come to church.
No matter what we feel, no matter what we are going through, ano man ang struggle, it is you and the Lord because we have the audience of the one. The audience of one. It's not about them. It's not about these materials. It's not about what people say. It is you and God. And the Lord tells us, saying, reminding us, give me the best of your first fruit, your special gifts. Honor me. Offer them to me. Give them to me. Because when we do it, there is a promise for the first fruit. The best is yet to come. There is so much to come in the Lord. Jesus Himself, He rose from the dead. Ano pong pinatunayan niya? That there is life after death. In the Lord. There is life after death. So, anong sinasabi ng Panginoon? Mamatay ka man ngayon, mawala man ang buhay mo, but if you live for the Lord and you choose your life to the Lord, there is a best to come. The resurrection of the saints. Amen? The resurrection for the Lord. The best is yet to come. Huwag po tayong matatakot. Amen? To give our time, our lives, our children, everything that the Lord wants from us, huwag tayong matatakot. Because the first fruit, the feast of the first fruit, there's a promise that there is a hope to come. The best to come in the Lord. Amen? Ibigay po natin yung unang bunga. Ang bunga ng Panginoon sa atin. Ang kanyang pag-ibig, ang pagliligtas niya sa atin, ang kaligtasan natin, ang ating redemption, ito po yung first fruit. Then live, pamuhay, ibigay kung ano po yung nararapat para sa Diyos. No more excuses. Huwag nating hintayin yung pagtapos na, pagretirado na tayo, pag-settled na lahat. Kailan po yan masisettle? There will be obligations upon obligations upon obligations. Pagkatapos ng isang pagiging magulang, grandparenting. Sabi nga po ni Pastor Edgar, apostolic ministry. Apostolic ministry. Nema, does it end? It doesn't. So when will these obligations end? Wala pong katapusan hanggang tayo ay nabubuhay. Ano po ang merong forever sa Panginoon? Siya po. If there's one thing na inaasam-asam lahat ng mga magsing-irog, nagmamahalan, kung ano man yan, forever, wala pong forever. Kasi maghihiwalay din tayo. Pero ano pong meron sa Panginoon? Forever. It is eternity. Amen? We give the Lord the first fruits. Let's offer Him to Him. Let's offer to God the first fruit. The best of all first fruit. And the promise of the Lord says, you will be blessed. Amen? Let's all stand po. Let us worship the Lord. Thank you, Lord God. As we sing this song, let's worship the Lord. Thank you, Lord God. Hallelujah. Thank you, Lord. The song says, great is the Lord, and He is greatly to be praised. We praise Him, we exalt Him in the city of our God. This is His holy mountain. This is Zion. Amen. Amen. Thank you, Lord. Don't
rejoice in you, Lord. We rejoice in you, O God. We rejoice in you, Lord Jesus. We rejoice, O Lord God. There's so much, Lord. There's so much to rejoice in you. There is so much to rejoice with you. In you, O God. Oh, Kemalak Elohim Tzavot. It is you, Lord. It is your life. It is you, Lord Jesus. It is you, Lord Jesus. We bless you, oh God. We praise you, Lord. Amen. Let us worship the Lord. Let us do more than this celebration. Huwag po tayong patatali sa mga steps, dance steps. We are rejoicing in the Lord. Amen. Let's worship the Lord. Let's be free to worship the Lord. Amen. We are rejoicing in Jesus. We are rejoicing in Yahweh. Hallelujah. The Lord is mighty to save. The Lord is mighty to save. The Lord is worthy. The Lord is worthy. Come on. Hallelujah. The Lord is mighty in His holy mountain.
holy mountain, in His holy mountain. Hallelujah. Amen. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Naranasan po namin kung anong naranasan, Panginoon, ng iyong bayan sa panahon ng iyong alipin na si Moses. Nawang lahat ng aming narinig, Panginoon, sa umagang ito, hindi lamang po ito pumasok sa aming mga tenga, kundi, Panginoon, mas higit sa lahat, ito po ay may uuukit sa aming pong mga puso, sa aming mga espiritu, Panginoon, ang kahalagahan po ng Passover, kahalagahan ng unleavened bread, ng unang bunga, na sa panahon na darating, Panginoon, sa iyong pagdating, O Diyos, sa huling tunog ng trumpeta mo, Panginoon, ay bubuhayin muli ang mga patay, Panginoon, na sumampalataya sa iyo at kami na mga buhay, babaguhin mo sa iyong kaluwalhatian at kami, Panginoon, ay makakasama mo. Kami makakibahagi, Panginoon, sa unang pagkabuhay bilang mga unang bunga, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin at dinadakila, O Diyos, at hindi po ito ang huli, Panginoon, ay pagdidiwang po namin ang iyong mga kapistahan. Panginoon, salamat po sa lahat ng aming kapatid, sa lahat, Panginoon, ng dumalo, at sa lahat ng nanonood at makakapanood, Panginoon, ng pagdiriwang na ito. Pagpalain niyo po sila, O Diyos, ng iyong buhay. Patuloy, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian ng siyang maranasan namin. Sinabi mo sa iyong mga salita, you will fill this earth with your glory. Kung papaano ang aming mga buhay, pinupuspos mo, Panginoon, ng iyong kaluwalhatian, ng iyong buhay, ng iyong karakter, ng iyong mga pag-uugali. O Diyos, salamat po! Ang pagpapalay sumaming lahat, pagpapalang mula sa iyong kaharian, kapayapaan, katuwiran, kabanalan, sumaaming lahat, sapagkat ito po ay dinalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, ang lahat po ay magsabi, Amen! Hallelujah! Hear the roar of Zion. Hear the roar from Zion. The Lord our God. The Lord is God. Hallelujah! Let's all clap our hands. One. Let's clap our hands. Rejoice, all ye nations, hear me from Israel. Amen. Yes, Lord. Yeshua has triumphed, His kingdom is over all. Yes, Lord. Yeshua has triumphed. Princes of hope, be now restored. The Lion of Judah is raising his sword. Yes, Lord. See Him, the Lord. Roar from Zion, one nation, one king, people of God sing. Roar from Zion, from the east, from the west, to worship His holy. The keys among us, shepherds of righteousness. Who's gather His people, call them to holiness. His presence returned, the veil has been torn, the glory divided has now been restored. Lord from Zion, one nation, one king, people of God sing. Roar from Zion, from the east, from the west, to worship
give His glory. Roar from Zion, Messiah Yeshua, Lion of Judah. Roar from Zion, the sound of your voice thunders from Jerusalem. Baruch haba b'shem Adonai, 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 Baruch haba b'shem Adonai. Hey! Roar from Zion. People of God sing, roar from Zion. One nation, one king. People of God sing, roar from Zion. From the east, from the west, worship your holy. Roar from Zion. Messiah Yeshua, Lion of Judah. Roar from Zion. The sound of your voice, thunder from Jerusalem. Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch haba b'shem Adonai, Baruch. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Baruch haba b'shem Adonai. B'shem Adonai. B'shem Adonai. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord God. Opo. Pastor Vicky, yung kakanta po ba? Thank you, Lord. Amen. Hallelujah. You want more? Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. He's roaring from Zion. He's roaring from Zion. Victory in the house of the righteous of the Lord. Amen. Hallelujah. Blessings and favor. Amen. Salamat po sa ating mga lingkod ng Panginoon. Amen. Thank you everyone. Lahat-lahat po, the Lord knows. At sa atin pong lahat na nakibahagi po, salamat po. May potluck po tayo. Amen. We have lunch this afternoon. At bago po yan, we would like to acknowledge po the favor and the blessings of God to our senior pastors in America. Pwede na pong ikat, ano? Or pwede rin namang live. Amen? Palakpan po natin ang Lord. Do you feel the victory and the triumph? Amen? Jesus has overcome. Though we will have tribulation, bagamat may kapighatian,